Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, talagang buti ho at nabisto ho ito. Itong harap-harapan na matagal na hong ginagawa nitong Vice Presidente na si Sara Duterte na panluloko sa taong bayan. At ginagamit ho ang pera ng taong bayan. Hindi po ito ang una at huli na nabisto itong si Sara Duterte sa kanyang pangupit, panguha ng pera sa taong bayan, mga kaibigan. Kung matatandaan nyo ho, nung mga nakaraang buwan ay mainit na usapin ang confidential fund. But ito ang latest, halagang 10 milyon ay pinag-interesan din ho na kunin sa taong bayan upang pambili ng libro, at yung libro na ho na yon ay gagamitin sa pangampanya sa kanyang pansariling interest, mga kaibigan. Ay matindi ho ito. Ilalahad ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, itong nilalaman ng libro ay parang ano ho to sabi nga talagang lalong tumatagal ay natutuklasan ng talaga ito ay malakas na ang tama. Ang gusto nating ipunto dito bago ko po basahin sa inyo at ilahad kung ano ang nilalaman ng libro, ang gusto ko lang pong ipunto dito, hindi po tayo naninira ng tao. Tayo ho ay may pinagbabatayan. Karapatan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, na hindi tayo pwedeng magsawalang kibo dito. Dahil binuto na nga natin ho yan, si Sara Duterte. Binuto nyo. Kahit hindi kayo bumuto. Ay karapatan ho ng isang vice presidente na magsilbi, hindi po magnakaw, mga kaibigan. Karapatan yan ho na alagaan ang taong bayan bilang isang vice presidente sa pamamagitan ho ng tunay at tapat na serbisyo, mga kaibigan. Mantakin nyo. Ito pong halagang 10 milyon na kanyang kukunin ay pera nyo, pera natin, pera ng taong bayan na tayo ay nagpapakahirap na magtrabaho. Kayo pong mga kapwa ko mahihirap, huwag nyo pong sabihin na hindi ho kayo nagbabayad ng buwis. Kung ano man ho ang pangaraw-araw nyong kailangan, like for example, nagagasolina kayo, kumakain kayo, bumibili kayo ng anumang bili, ay may kasama pong tax yan, bag. Yan pong mga yan ay siya kong sinasabi, nakasama ho kayo dito po sa 10 milyon na gustong kunin, gustong kupitin ho itong si Sara Duterte. Kaya pera po ng taong bayan yan ang gusto kong ipunto. Ngayon ho, ay gusto niya hong maaga na mamulitika, mangampanya, na gamit ho ang pera ng taong bayan. Tayo po ba ay magtatanga-tangahan dito? Buti ho at nabisto ito, mga kaibigan. Kaya kailangan ko po ang inyong public opinion, mga mahal kong taga-subaybay, dahil para harangin na wag ho itong payagan, manawagan po tayo diyan po kay Senador Risa Ontiveros o sino man na nakakasako po dito na mag-approve ng kakulang budget na 10 milyon para sa libro ho na ito, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil ito ho isang uri ng pagnanakaw sa taong bayan, pagnanakaw ng karapatan, pag-aabuso ng kapangyarihan ng isang vice presidente. Ay isipin nyo po, libro, ang laman ng libro na ipamumudmud niya sa mga bata, ang sinasabi niya ay kanyang mukha. At mayroon pong uri ng paninira, isang uri ng propaganda na ang layunin nito
ay in-mind condition ang utak kung sino man ang mabibigyan ho nito, at nang sa ganun ay tumatak sa mga isipan ng pangalang Duterte, at ito nga si Sara Duterte, na isang paghahanda ho sa nalalapit na eleksyon, isang uri ng pangampanya. Subalit ang kagandahan no nito, sa pangunguna po ng ating Senador Risa Hontiveros, ay nabisto ho ito. Kaya ako po mismo, mga mahal kong taga-subaybay, ay nananawagan at tumaharang kasama ho kayo, mga mahal kong taga-subaybay, sa pamamagitan ng inyong mga public opinion, ay mapipigilan po natin ito, at yung mga public opinion nyo po ay gagawin po natin i-spread, at nang sa ganun po, alam po natin na makakarating ho ito sa mga kinahukulan, diyan po na mag-aaproba ng ika nga po'y 10 milyong piso na ito para ho dito sa libro, mga mahal kong taga-subaybay. So bago po tayo magpatuloy, ay heto nga ho, gusto kong basahin sa inyo ang nilalaman ng libro na ito. Ito po ay importanteng mahalaga dahil isang uri din ho ng panluloko itong laman ng libro na ito. Ayon po sa ating nakuha na impormasyon, ito ay kinopya. Iba ho ang may akda ng libro, kinopya at inakda rin niya ho. Mga kaibigan, gaano ito kabobo. Kita mo, vice presidente ka na mamumudmud ka ng libro sa mga bata na mag-aaral, batang iyong pinamumudmud na libro, ika nga ho, ay anong tawag dito? Kinopya mo? Anong aral lang mapupulot at anong makukuha mong kagandang asal doon? Ba't beno? Ay saka po natin talakayin yan. Mga ganyang ano po, ika nga po pangupit, hahaba po ang ating oras diyan. Patay ko lang yun sa oras. Ito ko, mga kaibigan, at babasahin ko po, nandiyan po sa screen. Ito po yung nilalaman ng libro na isang panluluko, kalukuhan na galawan nitong si Vice Presidente. Wag kaibigan, malumanay na sabi ni Loro. Ang pamagat pala nito ay isang pagkakaibigan, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi bagay pamagat ito na ang pagkakaibigan dahil ikaw mismo ay nanununtok ka ng sheriff Paano pasasalamin sa iyong pagkatao ito, Sara Duterte, ang pagkakaibigan nitong tinatawag na iyong libro? Yung luluko ka Ito ilang pahina lang po dahil baka tayo ko lang yun sa oras. Ang bagyo ay panandalian lamang. Nandito ako upang tumulong na muling itayo ang iyong pugad, anak ng katakot-takot. Isang budol ka talaga. Anong tinatawag mong bagyo samantalang nung bagyo? Nakasagsagan ng bagyo, sagsagan ng baha, ay nandiyan ka. Sa Germany, nanonood ang concert, huwag mo kami lukuhin. Ay, para tayong grade 1 ito sa mga sinasabi. Ba't kahit back to grade 1 tayo dito? Itayo ang iyong pugad, may pugad pang nalalaman to. Habang inaayos natin ang inyong tahanan, bakit hindi ka muna sa akin tumuloy? Magkasama nating hihintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga, anak ng katakot-takot. Alam mo yung mga sinasabi mo dito, dapat tumingin ka muna sa sarili mo na ika nga po'y mayroong katotohanan. Wala yung mga sinasabi mo dito ay hindi man lang nag-reflect na sa imahe mo. Dahil nung bagyo may sinasabi ka, tapos tahanan mga tulong, tumuloy. Ano ba yung sinasabi mo dito?
Alam mo kung isa-isahin natin itong sinasabi dito, kukulangin tayo sa oras kaya diretso po natin dito. Napaluha si Quago. Anak ng katakot-takot, may Quago pa itong nalalaman. Anong mga Quago? Dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Ano bang pinagsasabi nito sa libro? Sabi ng loro, aniya, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos. Aba, parang masakit sa tainga to ulitin ko. Loro, aniya, ikaw ang tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. Anak ng katakot-takot. Tama, panahon ng kasiyahan. Unos, sinasabi niya dito sa panahon ng unos. Nasaan yung unos? Ang unos ay nandyan ang bagyo, nandyan yung anumang kalamidad. Ay nung bagyo ho, ay nasaan ka? O sasabihin mo dito ay ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga. Ay mahalaga nga. Kung pinapahalagaan mo itong mga sinasabi mong ito sa panahon ng unos, dapat ng bagyo na kasagsagan na binabaha ang Republika ng Pilipinas na kailangan ang suporta mo kung kahit wala kang maibigay na tulong, yung moral support. Dahil sinasabi mo rin dito, nasaan ka? Nandiyan ka sa ibang country, nagliliwaliw. Tapos sasabihin mo dito sa panahon ng unos, kailangan ng isang kaibigan. Anak ng katakot-takot sa Radio 30, mo kami paglulukuhin. Niluluko mo pa kami dito sa mga sinasabi mo sa iyong mga libro, isang propaganda, i-mind condition ng tao, tapos kinukuha mo pa at gusto upang kupiting kunin ang 10 milyong piso para lang sa iyong pansariling interest. Kung mangangampanya ka, gamitin mo ang sarili mong pera. Pera ng taong bayan dito, 10 milyon kukunin mo. Nang dahil lang para lang maipublish, magawa at makapagmudmud, maibigay sa mga bata gamit ang pera ng taong bayan na ang nilalaman nitong kalukuhan na libro na ito ay walang kasustansya, walang rekado. Anak ng katakot-takot ito. Pagdating sa pera na 10 milyon, lulukuhin mo pa ang taong bayan. Pagdating dito sa laman ng libro, ay lulukuhin mo pa rin ang taong bayan. Anak ng katakot-takot, isa ka manluluko. Sa Radio 30, paano pa magtitiwala sa iyo ang taong bayan dyan? Pagdating sa pera, niluluko mo ang taong bayan. Pagdating dito sa ipakakalat na libro, ang laman mo ay isang panluloko din. Nasa iyo na lahat. Ano ka ba sa Radio 30? Ikaw ba ay talagang nagpapatunay lang na talagang malakas ang tama mo Abot ba yun mga kaibigan, harangin po natin ito sa pamamagitan ng inyong public opinion sa comment section. Huwag po dapat payagan ito na i-release ang budget dito na 10 milyon sa libro na ito dahil pira niya po yan, pira ng taong bayan, nagagamitin lamang dito sa sariling interest. Pangampanya to maagang pangampanya. Okay, medyo mahaba na at kinulang tayo sa oras. Bigyan po natin ang part 2 ito. Nagwala na naman to Ito po ay isang meron po siyang binitawan na statement. Nagwawala ho. Nagwawala dahil ayaw bigyan ng pera. Binabawasan ng budget niya. Nagwawala babasahin ko po sa inyo at ibibigay ko po ang kabuuan details sa susunod nating vlog. Wala na po tayong oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.